What's up mga kaklistites, me again Patrick Patricio. Okay, so for today's video guys ay susubukan nating tanggalin yung bearing nitong prehab natin, dalawang bearing. Okay, kasi hindi naman talaga to fully nalinis natin. Yung nalinis lang is yung dito. Kung natatandaan nyo yung video na yon, ito nakabukas lang tong itim na to, kita yung bearing, tapos nakaganyan lang. So inisprayan ko lang ng ganon kasama yung mga ibang bearing. So ngayon susubukan natin tanggalin kasi nung time na yon hindi ko siya matanggal. So ngayon is gagamitan natin ng to yung wrench. So ano bang sukat nito? So pasensya na sa kamay natin na kasi tinanggal ko siya magrasa. Stanley ito 1/4 ba yan nakalagay? Nako nga. Hindi, 7/16 pala, sorry, 7/16. So teka lang, titingnan ko muna kung meron tong equivalent sa mm Teka lang. So okay, meron akong nakita. So equivalent niya is ayan, 11 mm. So ito naman is 7/16. Ayan, 7/16 pala siya. Okay. Tapos ayan, kayo numusga kung magkasukat siya. Okay. Basta ang importante is kakasya siya dito. Yan o. Kasi pupukpukin natin pababa. Okay. Kung may ganito kayong mga size, yan 11 mm, sakto na siya dito para ibababa natin. So ngayon susubukan natin kung matatanggal natin sa pamamagitan nito. Okay. So let's try. So okay, subukan na natin. So make sure lang na meron tayong panglagay sa ilalim. So kasi naka-tiles dito. O kaya ano yung goma. Yan, yung suporta lang para hindi mabasag yung tiles natin. Okay. So ngayon pupukpukin na natin. So ginamitan ko din siya ng adapter. Sana matanggal, no? So let's go. Para malinisan natin ng mas maayos. Ayaw hindi ko alam kung bumababa pero tingin ko bumababa naman. So try lang natin pa. Ay sorry, silip sa tiles, baka madali tayo ni model. Ayun, nakita ko parang umaano na, mababa na. O konti lang siguro nga kasi is first time lang natin gagawin or nitong prehab na to kung hindi pa siya nagagawa dati. Ayan, maangat na, konti pa, tigas pala siya. Ayun, okay. Sabihin okay na. Ayun, lumabas na isa. Sheesh. Oh, di ba? Ang dumi. So, ito yung spacer niya sa loob. Alright. Tanggal na. Isa pa. Dalawa pa yan. Ayun. So, tanggalin natin. So, pasensya na sa mga kumakain dyan. So yun ang gusto ko, natanggal na natin. Isa na lang. Konti pa. Grabe, ang dumi ng loob. Naulanan kasi, sumalubong sa ulan. Baka tayo mapukpok. Konti na lang. Yun.
Kasi pag nakapantay na siya dito, hindi na siya mag-ano, kailangan i-penetrate pa natin. Yun, tapos subukan natin na angat. Yun, dali. Yes, natanggal ko din. Pambihira. Ganun lang pala eh. Buti na lang. So ito, punasan muna natin. Sana mabasa natin yung model nya. Kung sakaling medyo ano na to, wala namang uga, okay naman. So at least malilinis na natin, hindi yung isang side lang. Ayos. Ayan o, loob o. Para malinis na natin ng maayos. Ayos yan. So itong brand nya, or ayan o, 6001 2RS. So hindi ko sure kung ano yung kapares nya eh. Okay, basta meron yung kaparehas sa likod or sa harap. Okay, yan, at least kung ano man, mabibilhan natin ng bago. So ayan, NBK din yung brand nya. Yan. Yan, okay. Yan, tapos ito naman yung isa. Grabe oh. Ito yung nasa unahan, di ba? So ito yung nalinis. Ayan oh, tinan mo. Ito yung nalinis lang. Tapos ito hindi oh. Di ba? Yun na lang yun eh. Ang maganda kasi pag nilinis mo yung isa lahat na, nung time na yun is hindi ko siya hindi ko matanggal, hindi ko alam paano. So nung paisip-isip ko kung paano dyan. Tapos nung binuksan ko yung hub, ayun, tas may butas doon, yun nga, yung butas nga dito. Yan, so pinasukan ko lang nito, ayun. Ngayon ko sinubukan, hindi ayos. At least na-share ko din sa inyo kung paano tanggalin, di ba? So pasensya na dito, lumang brief yan eh. Yan. So ito yung lang yung nalinisan, no? Tapos yun dito, ayun, no? Ayun kanina pala, punasan ko na pala. So at least malilinisan na natin to. Ayos, nakakatuwa naman. So ito yung medyo okay yung ano, kasi nga nagrasahan yung ibabaw lang. Ito, medyo maganit yung loob. So ano pang hinihintay natin? Syempre, lilinisan na natin to. Let's go. Tara, buksan na natin. So ginamitan ko siya ng cutter. So pwede rin yung aspile or yung mga maliliit na flat screwdriver. Okay, so dahan-dahan lang para iwas sugat. Okay, lalo pag cutter yung gagamitin natin. At iwasan din na masira yung takip. Yan. O boom. Shesh. Tekpo. Putik, putik, putik. Ito siguro yung hindi pa naanuhan. Tingnan natin to. O yung isang bearing. So pasensya na guys kung mahaba yung video ah. Tuwa lang ako eh. Yan. O dahan-dahan lang para hindi masira yung takip. Yan. So okay na. Bumalik. Yan. Yan, buksan na natin. Ayun oh, grabe oh. Putik. So lagay na kita dito. Grabing putik yan. So pasensya na sa mga kumakain ha. Grabe yan. Lagay na kita dyan. Yung isa naman, tingnan natin. Grabe yun. Okay, grabe din to. Parehas. Same. So nasaan yung side na nalinis natin? Baka ito yun kasi last na eh. Ay magpatanggal. Yun. Parehas silang ganun. Siguro gawa nung nabasa, so hawa-hawa na. Okay, so anyway,
Lagay na natin yan at lilinisin na natin. Nasaan na isa? Yan. Yan. So ito, linisin na rin kita. Tsaka yung spacer. Siyempre, ang ating pangmalakasang decreaser. Yan, spray na. Babad muna kita ng mga 5 minuto. 5 to 10 minutes para sure ball. So, yan. Hindi nakakatawa, diba? Yan. So, babad ko lang kayo dyan, tapos mamaya ibabrush ko na kayo. Let's go! Okay mga kakalista, no, at natapos na natin yung paglilinis nila at paglalagay ng mga grasa sa mga bearings. Okay, so ngayon is proceed tayo sa paglagay ng bearing dito sa prehab. So ayan, as you can see is nailagay ko na yung isa. So hindi ko na ginamit yung isang adapter o yung wrench. So ang ginamit ko na niya, mali. Ang ginamit ko ng size is ito. Saan na ba yun? Yan, 13/16. So hindi ko alam siya sa mm. Hindi ko siya makita dito sa tools ko. Okay. So basta 13/16 yan. Yan. So pasok na pasok siya sa yan, oh. Pag pinukpok mo, swabe nasa na isang bearing. Ito, tinan mo. Ayun, oh. Sakto siya sa dito, yung outer diameter dito. O yung outer ng bearing niya dito sa outer side yan. So sapul na sapul yan. Kaya ito ang ginamit ko ngayon. So ngayon testing natin yan. Although ayan ipasok ko na. So binidyo ko lang para sure. Kasi tinesting ko kanina Hindi ko maano to pumapaling. So ito na lang ginamit ko. O diba? O yan. So silip-silip lang kung nasa may dulo na ba siya o ewan natin, diba? So at least sa ganun lang
ayun, bumao na. So ayan, as you can see, yan, okay na. Alright, so yung isa naman, so wag niyong kalimutan yung isa na ba yun, yung spacer nya, may spacer to, ito. So wag niyong kakalimutan to. Maganda lagyan natin ng grasa to, kasi pinapasukan din ng ehe yan. At least is may abang na siya, may abang na siyang grasa dun. Okay, so ayan, lagay lang natin na yan. Dapat nga lang is pantay, kasi pag hindi, yari, ulit tayo. So yan, tapos to, kailangan yung pagpalo mo malakas agad eh. Ay, sorry. So yan, so medyo, ay, kumano yung spacer sa loob. So ulit. So okay guys, so nakita nyo kanina is pumaling, mali pala yung ginawa ko doon. So ngayon, ayan, nilagyan ko ng suporta sa loob para hindi magalaw yung spacer nya. Okay, so ganyan ginawa ko. So yan, kasi natapos ko na ganyan, tapos pukpok nito para hindi umano siya, hindi pumaling. Yan, so dahan-dahan lang yung pagpukpok para makita nyo kung pumapaling ba o hindi. So may maluwag nga lang siya, pero may guide na siya. Yan, so tansya-tansya lang. Pero mas magandang diskarte nito guys is yung ehe, lalo pag nagme-maintenance kayo. Ayan o, yung ehe yung gagamitin. Okay, so hindi ko na siya tinanggal, ginawan ko na lang ng paraan para mas mapadali ako, hindi ko natatanggalin, di ba? So although nagawa ko naman siya, yan, so tapos na to, okay na. Ngayon, ilalagay na natin yung mga springs at poles nya. Okay, so let's go. Okay, so yun lang mga kaklista, no? At natapos na yung paglilinis natin sa ating prehab body, lalong lalo na yung dalawang bearing. Yan, importante na nalinis ko. Buti na lang at nagawa natin ang paraan na matanggal. So buti na lang itong butot. May iba kasi na andito na yung bearing, oh. May accessible na yun eh. Katulad nung tangke ko, yun, ganun yung bearing niya, yung tangke hubs ko na TH31. Siguro soon nagawa din natin ang video yun sa pagre-repack. Okay, yan. So yun lang mga kaklista, no? At sana ay matutunan kayo sa video na to, sa pagbabaklas nung bearing para sa prehab natin, lalong lalo na sa ganitong klaseng hubs. Okay, so disclaimer lang mga kaklista, no? So hindi ako mekaniko, hindi ako expert sa mga ganitong larangan. So ano lang to, DIY lang, kumbaga sariling sariling kaalaman lang. So sinishare ko lang din sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa mga ganitong klaseng bagay kahit papaano, di ba? Para kung papalinis kayo sa labas o sa bike shop, syempre gagastos pa kayo ng labor. Pero at least pag yung sarili nyo, at least malaking sa, kumbaga parang achievement na rin nyo kahit papaano, di ba? Nakakatuwa. Tingnan nyo kanina, parang tuwan-tuwa ako na nabaklas ko yung bearing sa loob. Kasi nung time na nirepack ko nga sila, di ba? Hindi ko siya natanggal. Yung taas lang yung, ito lang yung natanggal ko noon. So at least ngayon, natanggal ko na lahat. Okay? So yun lamang mga kaklista, no? Sana ay may natutunan kayo dito sa video natin. So tandaan nyo lang yung ginamit ko ng mga adapter para sa mga future na
paglilinis nyo, in case man, at least ano na, ano na siya, kumbaga andyan na yung mga sizes niya. Okay, so yun lamang mga kalista, at hanggang dito na lang, medyo mahaba na eh. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh, malinis na din, ayos.